Di na lang niya kausapin si Nino. Nino Barzaga. Alright, so anong susunod natin? Digong Chi. Okay, yung hindi raw niya po sinabi na addict si PBBM. Okay. Hindi. Sabi mo hindi eh. 'Di ba? Okay, saglit lang. Ay, magandang araw ho sa inyong lahat, mga kababayan. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Okay, so pag-usapan naman po naman natin ngayon ito. Um, yung sa press con po ni Chi Digong o ni Digong Chi. Yung sinabi niya na addict si Bongbong, aba, binawi niya po Wala daw po siyang sinabing ganon. Ganon. Ayun, wala daw po siyang sinabing ganon, no. Sabi ni Pearly Alfonso, ulyanin na si Chi Digong eh. Kaya puro sablay yung mga sinasabi niya na nasobrahan sa fentanyl. Ano ba kayo? Fentanyl kayo ng fentanyl. Hindi na po daw siya gumagamit ng fentanyl. Magaling na daw. At saka hindi daw yung diturok. Ditapal yung fentanyl niya parang sa Lonpas. Sige kako, pero bakit parang ang tagal lang epekto mawala? Ay ako grabe. Sana nga ho, hindi na po talaga gumagamit, 'di ba? Kasi hindi maganda sa kalusugan. At naway ito yung kanyang mga gani-ganito, dapat ito ay naa-address po ito ng mga psychiatrist, 'di ba? This is for me itong ganitong klaseng ugali may mental disorder to kung tutuusin eh. Oh, hindi to dapat na na pinababayaan, 'di ba? Na daldalan daldal, parang nakakatulong pa. You have to, even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na. Taking a drug. Pero kung sabihin mo, addict, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan. Maawa ka naman sa akin. Matanda. Wala daw pong sinabing ganyan. Sus Mariosep. Oh. January 28 lang po yun nung pinagsisigawan niya yun. Oh. Na ako. Ano sinabi noon? If I can say it for to Marcos, I can say it for all. Ayaw ingnawa kay antibiotic na to o kay aspirin. They're all drugs. Alam nyo, ano na lang to sinusubukan na lang niyang, kumbaga damage control ito, ika nga. 'Di ba? Kasi hindi naging maganda yung feedback nga nung mga ginawa niyang akusasyon ganun kay PBBM noong January 28. It's just nomenclature. Pero wala akong sinabi na patayin ako ni Marcos niya. Takot pa naman ako mamatay ng matanda na ako. Eto. Ito po yung katibayan na wala po talaga siyang sinabing addict si PBBM. Wala po talaga kayong maririnig rito na sinigaw niya o kahit binulong niya na addict. Ito tingnan niyo That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Hindi naman po addict, bangag lang naman daw po. Hindi niya sinasabi yun Oo. Hindi niya sinabing addict. Kayong mga military, alam ninyo yan.
lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo, the Armed Forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Diba? Doon ako lalong nagalit eh. Diba? Yung pagmumurang ganun, wala lang sa kanya yun. Diba? Sabi ko, ano kaya itsura ng bahay nito? Ay ako, nakakalungkot lang ding isipin na yung dati nating sinuportahan, dati nating hinangaan, pinagtanggol, 'di ba? Tapos magiging ganito, magiging pabigat pa sa ating gobyerno. Imbis na po makatulong. Wala namang ibang dapat nga na maging advisor si PBBM kung hindi ang mga dating presidente because of their experience. Kaya lang ang problema, pag ginamit na advisor tong naku po, malamang bida lagi ang China. Malamang lahat ng mga projects natin, puro mga China na naman ang mangingibabaw. Oh, dito ganun-ganun lang din yung sinabi na wala akong sinabing adik si BBM, sabi niya. Pero ang meron lang daw siyang sinabi ay bangag. Walang yang buhay ito. So mas lighter ito. Ay nako, PRRD. 'Di ba? Pabigat naman na talaga na siya, hindi na po siya talaga nakakatulong sa bayan natin. Nagaganyan siya para sa pansariling interes. Number one, para sa China. Pangalawa, para sa kanyang sarili, maprotektahan siya laban sa pagdampot sa kanya ng ICC. Tapos yung pangatlo, para po sa interes niya at ng kanyang mga katropa. Baka pagka meron itong katropa na sabihin natin maasunto dahil sa graft and corruption, baka magaganyan din ito, 'di ba? Ano sila, sanay na sanay sila sa sa konsinte, 'di ba? Sanay na sanay sila sa sistemang pangungonsinte kahit naman na nakikita naman na mali. Hmm. Ay nako. Ito lang maliwanag na 'yan. Kaya nga do'n sa mga nagsasabi na siya lang ang may malasakit sa bayan, kaysa siya lang yung talagang may pagmamahal para sa bayan. O sige na, angkinin niya ng lahat, 'di ba? Maaaring noon, pero ang problema, ano na po ba siya ngayon? At kung ang idadahilan nitong mga DBS ay matanda na kasi yan, 'di ba? Nag-uulyanin na, abay dapat hindi niyo na binibigyan ng mikropono, hindi niyo na ginagatungan. Oh. 'Di ba? O tingnan ninyo tingnan niyo. Si Imelda Marcos mas matanda sa kanya, tama? 90 anyos 'yun. Siya 80 anyos. Hmm. Si Imelda Marcos hindi po nagnganganak sa pinaggagawa mismo ng kanyang anak na si Amy. 'Di ba? Wala tayong marinig sa kanya. Bakit? Hindi na nga raw po kasi nila ipinararating sa kanya ang mga bagay-bagay. Kasi nga matanda na. Ayaw na nila na ma-stress pa. Hmm. Pero etong mga nakapaligid kay dating Pangulong Duterte, nako, patuloy na ginagamit siya at dahil nga pinalakpakan ng mga Pilipino noon ng mga pananalita niya, pagsumpa niya pati sa Diyos, pagmumura niya, kinatuwa ng marami. Etong mga gustong umangat pa yung kanilang political career, siya naman po yung kanilang paboritong gamitin. Paboritong buntot-buntutan. Naniniwala na, hey, meron pa pong Duterte Magic. At kapag ka itinaas ni Tatay Digong ang iyong kamay, mananalo ka. Pinaniniwalaan pa nila yon na proven naman po na hindi po. Wala ng Duterte Magic. Parang katulad lang din yan ng Cory Magic, wala na. Therefore, laos na po sila. Bakit hindi po malalaos etong si Daddy Diggs? Tingnan nyo kumpara lang natin, Cory Aquino at saka etong si Daddy Diggs. Parehong PDP laban. Okay? Parehong dilawan. Okay. So bakit po si Cory Aquino medyo matagal nalaos? Actually, umepekto pa nga ang Cory Magic sa pagbagsak ni Erap 'di ba? Pero bakit dito kay Digong
Ilang buwan lang ang lumipas, laos agad. Oh. Alam niyo ho ba kung bakit? Sa tingin niyo, kayo, sagutin niyo po yung tanong ko. Di niyo ba naisip yun? Parehong PDP laban. Cory Aquino at saka si Daddy Diggs. Parehong dilawan, certified yan. Parehong loyal sa partida. Ay, partida, nakita ko kasi itong si Pasanta eh. Parehong loyal sa kanilang partido. Throughout their presidency, nanatili talaga sila sa kanilang partido. Daddy Diggs, mula nung na-appoint, umalis lang ng 2009, pero na-kumbinsin nila Senator Amy Marcos na bumalik sa PDP laban noong 2015 at naging presidente. Hindi nyo alam ang sagot dahil sa anak. Ito. Hindi po. Hindi. Hindi nyo talaga magets kung ano po. Ito ha. At ako sigurado ako mag-a-agree kayo sa sasabihin ko. Kung bakit matagal malaos si Cory at madaling malaos agad-agad etong si Daddy Diggs. Okay? Hindi, walang kinalaman yung Duterte magic o Smartmatic magic. Wala yan. Wala yan. Okay? Sabi ni Ami, because of his filthy mouth. Okay? Okay, sabihin ko na sa inyo ha. Si Cory Aquino po kasi, noon, yung mga naging supporters nila, talagang successfully na gawa po ng mga politikong dilawan at ng mga komunista na ma-brainwash ang maraming Filipino. Naniwala sila sa pangako ng EDSA na magbabago ang buhay ng mga Pilipino, mas gaganda dahil po sa Filipino First Policy, yung mga ganon, may bago tayong constitution. So mga Pilipino po, lalo yung mga naniwala, yung mga sumuporta sa kanya, they gave her time, di ba? To the point na dahil sa galit nila sa Marcos, itong mga kontra Kimakoy, lahat na labang ng mga hindi kakulay ni Cory Aquino, ayaw nilang tangkilikin. So, talagang nananatili silang nakakapit. Although yung bilang nila throughout the years, pabawas ng pabawas. Namamatayan, di ba? O kaya naman, namamatayan ng pag-asa sa pangako ng EDSA. O kaya naman, tawag dyan nagising na agad-agad sa katotohanan na maganda ang pangako ng EDSA pero wala namang planong matupad ito dahil yung mga bulok na mga sakim sa kapangyarihan lang naman ang nagsulong nito at hindi naman po nila alam at wala silang kakayanan kasi na maisagawa ito. So nabudol nila ang mga Pilipino. Okay? It takes time talaga bago nawala yan eh. Now, bakit Kidigong po? Pagkatapos lang ng halalan. Ito yan. Tigilin muna yung type. Agree kayo sasabihin ko eh. Dahil po yan sa inyong mga Marcos loyalist. Kayo po ang dahilan kung bakit agad nalaos ang Duterte magic. Tama? Tama? Diba? Tingnan nyo ha, unti-unti yang nalagas. Noong 2021, nasimulan niya na atakihin si PBBM. O si BBM. No, CBBM, Citizen Bongbong Marcos. Yan. Sumunod na mga taon, panira ng panira ng panira. So doon pa lang ang nasasaktan mga Marcos loyalist, lalo na yung mga matatanda na. Lalo na yung mga nakaranas talaga, 'di ba? Ng panahon ni Apulacay, yung mga nakaranas talaga na naglakad pa, parang mga nawala na sila sa sarili nila. Noong 1986, nung nawala na yung pamilya Marcos, naglakad-lakad na sila hanggang makarating ng norte. Lakad, like nila Elizabeth Oropesa. Si Papa hindi na sumama ron eh. Kasi maliliit pa kami noon. Tsaka hindi naman ganun si Papa. Na loyalista yun, pero hindi yun papatol sa ganun. Nahilig lang yan sa mga lakad, sa mga rallies, yung mga pagtitipon. Pero hindi niya trip yung malayo ang ganyan. Kasi nga, kami muna. Priority niya, maliliit pa kami. Imagine naman, 1986, grade 4 lang ako. Ako panganay. Oh. Now, excuse me. Nung matapos na yung halalan,
'di ba? Tagumpay na na binoto natin, tinangkilik natin ang kanyang anak, ni Daddy Diggs. Pero alam po naman natin kung kaninong tinig na po tayo makikinig, 'di ba? Nasanay tayo nung panahon ni Apo Lakay ang pagtaguyod niya ng nasyonalismo. Kaya nga meron tayong Filipino ideology. Ang kanyang anak, 'di ba? Lagi rin nating naririnig ang pagiging makabayan para sa bansa. Lalo na natanim sa isip ng maraming loyalista 'to. Nung tinanong niya ni TP, ang sabi niya, for you Mr. For you BBM, um, ano sa yung ano ba yun yung public service? Sabi niya, it is a sacrifice. Eh kung gano'n, bakit mo pinahihirapan ang sarili mo? 'Di ba? So kahit na sabihin natin na nasa alta sosyedad si PBBM, 'di ba? Dating sabi natin spoiled brat, pero nabago eh, 'di ba? Pagkatapos nun, wala na tayong nabalitaang mga balitang hindi maganda na pinagagagawa niya. He became congressman. So nakita po ng mga loyalista na Digong Digong versus BBM, 'di ba? Kumbaga, nagkaroon ng contrast. So doon tayo sa disente. Doon kayo bumalik sa disente. Dahil kaya lang naman kayo nagdigong, totoo to, kaya kayo nag-Duterte, dahil po inendorso ni Aimee. At dahil po kasi inendorso, tinangkilik ninyo. Bakit? Kasi uhaw na uhaw ang mga loyalista sa magiging kakampi ng mga Marcos ng pamilyang yan. Kasi nga, for so many years, di ba? Ilang dekada yaan, 3 dekada, na talagang kinakawawa ang pamilyang yan. Diba? Yung mga anak nila Aimee, anak ni Bongbong, ni PBBM, lumaki sila na nakikita nila sa Guinness Book of World Record ng kanilang lolo, ang pinakadakilang magnanakaw sa Pilipinas. 'Di ba? Pero mabuti naman din po during their lifetime, naging presidente si PBBM, yung mga kaso-kaso ay na-dismiss. 'Di ba? Pati ron sa mga cronies na sinasabi nila, na-dismiss na rin po lahat, 'di ba? O kailan lang balita 'yan. Oh. Tapos siyempre ayaw ng mga loyalista lalo ng mga matatanda na may disiplina. Dahil ang nakasanayan nila yung na nila, they were educated nung panahon ng yung panahon pa ni Apo Lakay o nung nauna pa sa kanya na sistema ng edukasyon ng mga Pilipino ay magagalang. Kaya lang dahil nga lang po sa kagustuhan ninyo na merong maging kakampi para sa pamilya Marcos doon sa Malacanang, you voted for Digong. 16 million votes noong 2016, 'di ba? Eh nung kalabanin niya na si PBBM, ano nangyari? 2022, anong nangyari ron? Lampaso, nainidoro ang PDP laban. Isa lang kung hindi pa artistang sikat si Robin Padilla at kung hindi pa dumikit, 'di ba, sa Uniteam. Oh, zero malamang. Masi-zero malamang ang PDP laban. Eh di lalo na ho ngayon. Bakit? Alam niyo ang totoo, sa 31.6 million votes na naibigay kay PBBM, ha, kumpara doon sa diferensya ng boto ni PBBM at ni VP Sara at diferensya ng boto ng tatay niya at ni PBBM na mas bumaba pa nitong panahon ni VP Sara, eh, masasabi ko ho talaga na kayo hong mga Marcos loyalist, kayo ang game changer. Kayo ang deciding factor, kayo ang magdadrive ng takbo ng politika, ng kalidad ng politika dito sa ating bansa. So fail not to choose the right person sa 2025. Hindi porket tinaas ni kung kani-kaninong kamay. Kayo ang magtitimon. Natural po yan sa mga kapartido at kaalyado na mayroong mga budol dyan na mapapasama sa partido ni PBBM sa 2025 dahil mahina po ang kanyang mismong sariling partido, ang Partido Federal ng Pilipinas. 'Di ba? So natural, meron na namang mga galing sa ibang partido, pero mamili na po kayo ng tama. Tandaan nyo, ng lesson
Sa atin itong nangyari po sa Uniteam senatorial slate. And then noong 2019, 'di ba? Paikutan natin si PBBM ng tunay na kakampi, may mga utak, ibagay po natin ang mga senador at ang mga kongresista sa kalidad ng meron tayong presidente. I-match natin. Hindi po artista, hindi po komedyante ang ating presidente. So bagayan natin ang nararapat ng mga senador. Ibalik natin ang integridad, ang kalidad ng politika ng Pilipinas katulad nung araw na inabot ninyo. 'Di ba? Wala hong makakagawa niyan, kayo. Ba't kayo yung sinasabi ko? Kayo ko ng kayo. Okay? Kasi po, imagine biglang nag 31.6 million votes. 'Di ba? Yung mga hindi na mga anak-anak, yung mga hindi na naniniwala, yung mga bagong hindi na naniniwala sa eleksyon, yung iba naman yung mga anak nila naimpluwensyahan ng mga matatanda. Hoy, eto kami noon gano'n. 'Di ba't ang daming kabataan ang nag-register, ang daming kabataan ang bumoto kay PBBM na hindi inaasahan sa mga analysis ng mga political analyst. Hmm. Pero dun sa mga political scientists, nakikita nila na, oops, it's going to be different. Dadami ang mga kabataan, mga bagong henerasyon na susuporta kay BBM. At nangyari yun. Bakit? Kasi nga po yung influence ninyo. 'Di ba? Kaya hanggang 2022, makikita nyo yan. Do the right thing, choose the right person, then we will have the most powerful Senate and Congress. Magiging maganda yan. Yan po yung dapat nating gawin. Okay? Ayan, thank you. Yan, thank you. Saan na yun? Ayun, ito. Eugenio Tanya, thank you. Diba? Akala nila pwedeng kayanin lang. No? Sigaw-sigawan ng ating presidente. Well, nagkamali ho sila ng binangga. Dahil kayo ang binangga po ni Digong. Tayo, ako kabilang sa bagong henerasyon, no? Kasi hindi ko inabot ang martial law na may isipan na ako 1976 ako pinanganak. So, kailan nawala yung 1982 nawala yun na lift, 'di ba? Pero naranasan ko naman base rin